karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang Kristiyano, upang tayo maging marapat sa misang ito. Halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Lalo ng intensyon na tayo maging kalugod-lugod sa kaniyang mga mata. Ang intensyon para sa mga tumutulong sa atin, para sa mga OFW at para sa mga may sakit at nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mong Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, sa tulong ng tinapay at tubig na inihain ng anghel kay Elias, na itaguyod niya ang mahabang paglalakbay
patungo sa bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa ilalim ng isang puno ng ritema at nanalangin ng ganito: Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya at sinabi, Gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon, kinalabit siya uli at sinabi, Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkain iyon, naklakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poong hanaping masikap, yaong magtiwala sa kanyang naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa, itinuro ni Apostol San Pablo na inihandog ni Jesus ang kanyang buhay dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
says the Lord. Whoever eats this bread will live forever. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. The Jews murmured about Jesus because he said, I am the bread that came down from heaven. And they said, is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, I have come down from heaven? Jesus answered and said to them, stop murmuring among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day. It is written in the prophets, they shall all be taught by God. Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. Not that anyone has seen the Father except the one who is from God. He has seen the Father. Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate manna in the desert, but they died. This is the bread that comes down from heaven, so that one may eat it and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out po sa mga OFWs. Ang pulang laso na ito ay laging para sa inyo. Mabuhay po kayo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Slide please. Minsan daw ay mayroong airplane cleaner na naglilinis ng cockpit ng eroplano nang may makita siyang, slide please, isang libro na ang title, How to Fly an Airplane for Beginners, Volume 1. Excited siya. Bakit? Kasi talagang ang ambisyon niya, maging piloto sana. Kaya lang, naging tagapaglinis na lang siya ng eroplano. So binuklat niya sa first page. Mayroong instruction, napakasimple lang. Ang sabi sa first page, to start the engine of the plane, please press the red button. He pressed the red button. Slide please. And lo and behold, the engine is started. Aba! Na-excite siyang lalo. Kaya he turned to the next page. Second page, ang sabi doon, slide please. To get the plane moving, please press the blue button. He did so. At akalain mo, gumalaw yung eroplano at tumakbo, mabilis na takbo yung eroplano. Aba, sa excitement niya, tinurn na agad niya doon sa third page. At ang sabi sa third page, to let the plane fly, please press the green button. He did so. At, slide please, ang airplane unti-unting umangat at lumipad. Slide please. Tuwang-tuwa siya. Kasi nakapagpalipad siya ng aeroplano. Sa loob-loob niya, madali lang pala. Enjoy na enjoy. Hanggang sa maisipan niyang maglanda, siyempre. Tinignan niya yung fourth and final page. But to his surprise, ang nakalagay doon ay ganito. In order to learn how to land the plane, please purchase the volume 2 of this book to the nearest bookstore. Slide please. Quang, quang. End of the presentation. Thank you. Merong kasabihan sa Ingles, a little knowledge is a dangerous thing.
Delikado kapag konti lang ang alam, lalong-lalo na kung magbubunga ng kayabangan na yan. Yung attitude na, alam ko na yan, pero konti lang ang alam. Pag ganyan ang attitude, sarado na yung mga taong yan. Yan ang pagkakamali. Nung nagpalibad ng eroplano, nahirati lang siya sa pakonti-konting information na nababasa niya. Dapat, lahat ang dapat niyang malaman, inalam muna niya. At yan ang pagkakamali ng mga Hudyo sa ating narinig na ebanghelyo. May kokonti silang nalalaman tungkol kay Kristo. Si Kristo, anak ni Jose at Maria. Si Kristo, kababaryo, kababayan nila. Karpintero ang ama, karpintero din si Kristo. Kung in-include na agad nila na yung konting nalalaman nila tungkol kay Kristo, yun na ang kabuuan ni Kristo. Kaya kahit anong sabihin ni Kristo, kahit anong ipakita ni Kristo, sarado ng isip at puso nila. A little knowledge, it's a dangerous thing. Sana mga kapatid, huwag natin danasin ito, ha? Lalong-lalo na sa ating pagsisimba, sa pagtanggap natin kay Kristo in His body and blood, sa banal na Eucharistia. Kasi come to think of it, little knowledge lang ang magkakaroon tayo dahil hindi naman talaga natin po pwedeng arukin kung papaano ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi natin dapat ipagyabang na hanggang dyan lang talaga yan. Kasi alam natin hindi hanggang dyan lang yan. Kasi alam natin kaya talaga ng Panginoon na gawa ng paraan yan. Aminin man natin o sa hindi. Minsan, ang pagsisimba, parang obligasyon na lang. Ang pangungumunyon, parang ordinaryo na lang. Bakit? Aminin man natin o sa hindi tayo masyadong makapaniwala na si Kristo talaga ang kasama natin at tinatanggap natin sa misa. While that is understandable, yung pangunawa na little lang understandable yan kasi nga hindi natin kayang unawain. Hindi tayo dapat mag-settle dyan kasi kayabangan yan. In as much as ang sabi sa atin ng Panginoon, hindi naman yung unawain natin siya. Hindi naman yung maintindihan natin siya kung paano ang tinapay at alak sa misa ay nagiging katawan at dugo talaga niya. Ang sabi niya, sumampalataya tayo sa Kanya. Because with faith, we will be experiencing things of God, the love of God, the mercy of God, the benevolence of God, which by our intellect alone, we cannot fully grasp. Kaya sa halip na unawain, at sabi hanggang dyan lang talaga yan, hindi man natin aminin, kaya ang misa ay nagiging parang ordinaryo lang sa atin. Huwag ganun, Brad. Huwag ganun, Mars. Sumampalataya ka. Hindi mo ganang maunawaan, pero mararamdaman. Naniwala ka. Sa ating unang pagbasa, narinig natin yung pagkain at pag-inom ni Prophet Elijah. Sa palagay ko, hindi rin naman malinaw sa kanya noong una. Bakit paggising niya, may tinapay, may pagkain, at may inumin sa tabi niya. Di ba bago siya matulog, ang sinabi sa Diyos, gusto na niyang mamatay. Bakit paggising niya, may tinapay at inumin? Ano yun? Last supper na? Last meal na? Hindi Kasi natulog uli siya at binigyan uli siya ng makakain at maiinom. So hindi yun maliwanag sa kanya. Pero sinabi ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng anghel, Elijah, tumayo ka at kanin mo yan. Kaya kinain niya. Yun ang nagbigay ng gana, ng sigla sa buhay niya. Kaya nagawa niya ang misyon niya. Mga kapatid, walang ibang nagsasabi sa atin na talagang katawan at dugo ni Kristo ang tinatanggap natin sa banal na misa kapag inaalala natin siya, kundi mismong siya. Nandiyan yan sa Biblia. This is my body, this is my blood. Hindi na natin ito dapat explain ng todo-todo. Malilito lang tayo dahil straightforward na yung pagkakasabi ni Kristo. Hindi niya sinabing, ito kunwari lang Kapag ginagawa ninyo, inaalala nyo yung sakripisyo ko, kunwari lang dugo ko. Hindi! This is my body. This is my blood. Hindi itong mere symbolism lang. So much so nasabi ni St. Paul
Sa 1 Corinthians 11:27, sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon na hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. That is a stern warning which will not make any sense if the Eucharist is just a symbol of Jesus. Hindi ka gano, o baka nga hindi ka magkasala kung simbolismo lang ito. Pero matindi ang pagkakasala kapag hindi natin tinatanggap at tinitingnan ng may respeto. Kasi si Kristo talaga ito, hindi simbolismo. Hence, slide please. Alam niyo po kung ano yan, di ba? Yung binastos ng Last Supper nung Olympics opening. Eto ngayon, tingin kayo sa akin. Kung hindi kayo nagalit sa ginawa na yan, pag nagalit ka, hindi naman automatically kasalanan yun. Mas kasalanan yung hindi ka nagagalit kung karapat-dapat kang magalit. Makatwirang galit. Kung hindi ka nagkaroon dyan ng makatwirang galit, kung hindi ka nasaktan dyan kahit papaano, kung hindi ka naapektuhan kahit papaano, kung pwede lang isa-isahin ko kayo, at kung sasabihin nyo sa akin, hindi kayo nakaapektuhan kahit papaano, sasabihin ko ng tapatan sa inyo, kapatid, may problema ka sa pagiging Kristiyano. Kung bastusin, kahit ng isang tao, gawing dartboard, yung picture ng nanay mo, maghuhurumintado ka, di ba? Ito, hindi lang to simbolismo. Talagang ang pinapakita dito ay ang pangbabastos ng mga hindi naniniwala kay Kristo. Kay Kristo mismo. At ang pangbabastos sa Eucharistia, kung saan tinatanggap natin si Kristo. Kaya kapatid, if you were not affected at all, may problema tayo. If you were not affected at all, huwag na tayong magtaka kung bakit walang dating sa atin ang misa. Kung bakit ang hinahanap natin sa misa, maganda dapat ang humilya, aircon dapat ang simbahan, maganda dapat ang mga kanta. Lang pag hindi na maganda ang misa, huwag ka nang magtaka kung ganyan ang pananaw mo sa misa. Kung hindi ka naapektuhan sa ginawa ng ibig sabihin kasi niyan, hindi ka naniniwala na kapag may misa, si Kristo talaga ang tinatanggap natin at kasama. Kasi kung yan ay magsisingkit lang sa atin, kahit hindi si Father Fidel lang magmimisa, pupunta kayo dito. Kahit ayaw nyo yung pare, magsisimba pa rin kayo. At hindi na kayo pipilitin na magsimba. Magkukusa na kayo kasi alam nyo na doon si Kristo. Ngayon, kapag hindi ganyan, nako, kawawa tayo. Kawawa tayo. Para na tayong nagtampo sa sinaing pagganyan. To the highest level, kung hindi natin makikita ang misa bilang pagpahayag sa atin at pagtanggap natin ng totoo at tunay na pagkain ng ating buhay, sapagkat si Kristo mismo ang nagsabi, ako ang tinapay ng iyong buhay. Hindi upang siya'y makapagyamang, kundi para sabihin sa atin ng totohanan, kailangan mo ko sa iyong buhay. Kaya kung hindi natin makikita si Kristo sa misa, ay nako, kawawa tayo dahil kailangan natin siya. Slide please. Natatawa nga ako dyan sa picture na yan Nagkalat ngayon sa Facebook yan. Yan ay eksena sa Olympics, swimming competition. Nandyan yung contestant, pero yung nasa likod ang tingnan ninyo. Lifeguard. Bakit natatawa ko sa meme na yan? Kasi ang sinasabi dyan sa caption, di lang nyo makita, ang sinasabi dyan sa caption, the most useless job in the world, yung lifeguard. Pinakawalang kwentang trabaho sa buong mundo. At bakit nga naman? Sino bang binabantayan ng lifeguard? Ito yung mga pinakamagaling na swimmer sa buong bansa. Nahamak na mas magaling lumangoy dun sa lifeguard na ito. Kaya ang sabi sa caption, the most useless
job in the world. Natatawa ko. Pero natatawa ko, hindi dahil nag-a-agree ako. Natatawa ako dahil nagdi-disagree ako. Bakit? Abay, mula noon hanggang ngayon, may lifeguard sa anumang swimming competition sa Olympics. Tanga ba naman yung mga nakaisip niyan mula noon hanggang ngayon? Para hindi nila maisip na kailangan yon. Para hindi sila maniwala na kahit very slim yung chance, pwede pa rin magkaroon ng problema sino mga competitors sa competition. At bakit nga yung pinakamagaling na swimmer hindi na po pwedeng pulikatin? Hindi na po pwedeng mag-muscle cramps? Hindi na po pwedeng ma-exhaust? Hindi na po pwedeng himatayin? Hindi na po pwedeng atakihin? Come on! So yun ba ang naiisip mo para sa sarili mo? Masyado kang malakas ngayon? Parang nasa sayo na ang lahat ngayon? Masyado kang masaya ngayon. Masyado kang nasa itaas ngayon. Sa loob-loob mo, hindi darating ang pagkakataon sa buhay mo na hindi mo kakailanganin ng Panginoon. Sa loob-loob mo, kakayanin ng pera mo, kahit anong sitwasyon. Come on! E di sana sinabi ng Panginoon, ang pera, ang tinapay ng buhay mo. Hindi, sabi ng Panginoon, ako ang tinapay ng iyong buhay. Si Prophet Elijah sa ating unang pagbasa, tandaan natin, matindi ang propetang ito, ha? Natatandaan ninyo nang magtanong si Kristo sa kanyang mga disipulo, sino ako ayon sa mga tao? Anong sagot ng mga disipulo? Yung unang sagot, ang sabi po ng iba si Elijah kay. Ganon katindi si Elijah. The greatest prophet in the Old Testament. Napakarami niyang miracles, accomplishments. Of course, by the grace of God. Pero iba siya sa lahat ng mga propeta in the Old Testament. In fact, for your information, bago yung ating first reading ngayon, alam niyo kung ano yung eksena? Lahat ng prophets ni Baal, lahat ng false prophets, pinahiya niya. At pinapatay niya, daan-daang pula ang propeta. Ganon katindi sa Elijah. Ganon katapang sa Elijah. Ganon kagaling sa Elijah. Pero few verses after that incident, eto na! Ayoko na. I've had enough. Gusto ko na pong mamatay. Yun ang sabi niya sa Diyos. He experienced depression. Even the greatest prophet experienced depression. Wag mong sabihin, kakayanin mo habang panahon. Lalong-lalo na kung breadwinner ka, lalong-lalo na kung ikaw na lang lagi ang nagdadala sa pamilya, yun si Prophet Elijah. Pero tingnan po ninyo, yung naging response ng Diyos sa kanya. Hindi sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, pasabi mo kay Elijah, ang arte-arte niya, ha? Pasabi mo kay Elijah, it's all in the mind, ha? Pasabi mo kay Elijah, tayo na, magtrabaho na siya, may mission pa siya, move on na. Diba kung minsan yun ang sinasabi ng ibang tao sa atin? Isipin yan, napakaraming, mas may problema kayo sa iyo, para lang ipagpangga, para lamang hindi ka na niya alalahanin, at para lamang sana maging malakas ka na agad kasi ayaw kanyang mahinang nakikita dahil sa iyo din siya umaasa. Pagbagsak mo, bagsak din siya. So kahit yung kaya mo yan, kung minsan makasarili yan dapat malakas ka kasi sa iyo ko umaasa. At kahit yung mga taong dahilan ng ating pagsasakripisyo, dahil sa atin sila ay mahalaga, alam ba nila kung ilang beses ka umiiyak? Alam ba nila na minsan nasasabi mo talaga sa Diyos, ayoko na, I've had enough. Ako, makikita nyo, parang napaka-strong ng personality ko. Masayahin ako. At na-inspire ko kayo. Believe me, hindi lang isang beses, nasabi ko sa Diyos, kunin mo na ako. Ayoko na. Dadating ka din sa sitwasyong ganon. Pero tingnan ninyo ang Diyos. Tingnan ninyo ang Diyos. Hindi niya ni-reprimand sa Elijah. Pinakinggan lang niya yung outpouring of emotions ni Elijah. Hindi niya sinabi kay Elijah, gusto mong mamatay? O sige, dami mong arte. Hindi makita kailangan At alam niya bawat pag-iyak ni Elijah.
Alam niyang nararamdaman ni Elijah. Tandaan natin, speaking of lifeguard, may lifeguard tayo habang naglalayag tayo sa dagat ng ating buhay. Sinong lifeguard natin? He who walk on the water. Habang tayo naglalayag sa karagatan ng buhay, nandiyan siya. Naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya niya yan, di ba? Naglalakad sa ibabaw ng ating mga problema. Alam niya, imagine, pumunta sa Elijah, accomplish siya. Pero problema siya, nagpunta lang siya sa ilang nang nag-iisa. Wala man lang, Elijah, okay ka ba? Elijah, okay. Sino kasama niya? Ang Diyos. Ang Diyos na nagsabi sa kanya, tulog ka lang. Mamaya, tayo ka na. Mahin ka. Magpahinga ka lang. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Sino man sa atin, dumating man sa ganitong sitwasyon, at sabihin niya sa iyo, kahit sinisisi mo, ano ba naman, Lord? Okay lang yun. At tahimik lang siya. Kasi alam niya, bigat na bigat ka lang. Wala ka lang ibang mapagsasabihan. Patutulugin ka lang niya. Pero inspire ka niya. Father Fidel, magmisa ka. Jonah, Eva, Cynthia, Roger, pumunta ka sa simbahan, sa Adoration Chapel. O kaya magsimba ka. Bibigyan kita ng pahinga. Pakakanin kita. Di ba yun ang sabi niya? Come to me, all of you who are weary, and I will give you rest. Hindi niya sinabi, by the way, kay Elijah, pag pinakain kita, wala ka ng problema. Hindi. Nandun pa rin ang problema na Elijah. Pero may gana na si Elijah sapagat alam niya ng Diyos ay kayang. Ganon dapat ang maging tingin natin sa banal na misa. Lalo pat hindi ordinaryong pagkain ang kinakain natin dito. Ang kinakain natin dito ay hindi yung pagkain na ibinigay kay Elijah. Tandaan ninyo, yung New Testament, bagamat continuation ng Old Testament, better lagi ang New Testament. Sa Old Testament, nandun yung promise. Sa New Testament, nandun ang fulfillment. Yung nangyari kay Elijah, yung pagkain binigay sa kanya, Old Testament yun. Tayo, nasa New Testament na tayo ngayon. Sa taon ng Panginoon. Kaya't yung ibinigay kay Elijah, pagkain lang galing sa langit, ibinigay lang. Ipinasa lang. Pero yung pagkain tinatanggap natin sa misa, hindi basta ibinigay galing sa langit, laman ng langit, bumaba mula sa langit, mula noon hanggang ngayon, in order for us to be nourished. Sana, mag-sink in sa atin ito. Napakahalaga ng misa. Napakahalaga ng pagsisimba. Para hindi ka napilitin. Ang pagsisimba, hindi para sa Diyos, kundi para sa atin. Hindi lang nagkakaroon ng epekto sa iyo. Kasi ang yabang mo eh. Naisip mo hanggang doon lang talaga, hindi naman ito magiging katawan at dugo ni Kristo. Huwag ganoon. Hindi sabi ng Panginoon, unawain. Ang sabi ng Panginoon, sampalatayanan natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko.
Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon. Pasensya na at patawad sapagkat may mga pagkakataon, hinahata ko pa yung sarili ko para lamang magsimba. Hindi nga pala para sa iyo, kundi para sa akin ang misa. Dahil alam mo na sa paglalakbay ko sa buhay ko ito, manghihina ako. Alam mo na darating ang pagkakataon, lulukuhin ako, sasaktan ako. Alam mo na darating ang pagkakataon, mabibigatan ako sa lahat ng mga dalahid ko para sa pamilya ko. Alam mong magkakasakit ako, alam mong mamamatayan ako. Alam mong mamamatay ako. Salamat, Panginoon, sa laging pabaon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Tandaan natin yan. Hallelujah! Para lang yung asawa mong nagmamahal sa'yo, yung magulang mong nagmamahal sa'yo, yung anak mong nagmamahal sa'yo, napaka-ordinaryo na lang. Kaya hindi mo nakikita ang pagmamahal nila. Ngayon, simulan mong i-realize, appreciate, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng pamilya mo. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. May kaagapay ka, may kasangga ka, may kasama ka. Kung lalapit ka kay Jesus, imposible na walang mangyayaring maganda. Kahit wala ka ngayong nakikitang resulta, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Basta, yakapin mo si Jesus, tanggapin mo sa buhay mo si Jesus. Alagaan mo ang relasyon natin kay Jesus kung lalapit kay Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa triko at ubas nagmula,
sa ostyang alay ng madlang. Alok ng bayan mong iniran, tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Itong alay
ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang alak na ito'y nagmula sa ubas, una ng paggawa. Kunin mo upang maging inuming nagdudulot ng Espiritu. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang mahal. Banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang pinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang ipinagdiriwang sa huling hapon ay paghahain niya para sa lahat upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhayin, ang dugo niya'y dumanak upang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. For
sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Salamat, tayo'y natagpuan, binigyan niya ng kalayaan. Tanging kay Jesus mayroon tagumpay. Siyang ating patnubay,
susundan. Siyang ating Panginoon, magpakailan paman. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang lahat. Siyang ating Panginoon, magpakailan paman. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Pasasalamat sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang sa buhay kong ito. Salamat at ako'y iyong binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa iyo. Pasasalamat sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the Jesus, whole King of Mercy, world. We trust in you. alalahanin, alalahanin. O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya dinais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, at upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kaming mga tumutulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong mga itinutulong sa pagsuporta ninyo sa souvenir shop, sa mga nag-aali ng alkansya. Maraming salamat po. Salamat sa pagtangkilik sa mga produkto ng St. Nelson na Crown, sa pag-share ng ating mga live masses and ating mga inspirational videos, sa mga nagsasubscribe through our YouTube and Facebook pages. Lahat po ng ito, pag nagpasama-sama, malaking bagay para ma-maintain natin ang ating simbahan. As you all know, tuwing linggo, naka-aircon po tayo at hindi biro ang kuryente. Kaya maraming salamat sa tulong niyo para ma-maintain. Aside from that, nakapagbibigay pa tayo ng mga libreng images tuwing nagmimisa sa loob ng buong linggo para ma-promote ang devotion sa Our Lady of Lasalet, at nakatutulong pa po tayo sa ibang mga simbahan. Nagtatayo tayo ngayon ng mga chapels. Maraming salamat sa inyo. I need to share this kasi kanina habang nagbibigay ako ng komunyon, malayo pa lang naririnig ko na yung nagtatawanan. Hanggang sa makapangumunyon, may tumatawa pa rin. Kasasabi ko pa lang sa sermon, huwag nating sasayangin yung pagsisimba natin. Huwag nating gawing ordinaryo ito. Huwag nating gawing ordinaryo ito. Para sa lahat po ito, huwag nating gawing ordinaryo ito kasi kapag ginawa nating ordinaryo lang ang pagsisimba, magiging ordinaryo lang din ang epekto sa atin ito. Kung ano yung binibigay natin, yun din ang natatanggap natin. So kung malaki ang pananampalataya natin, malaki ang paggalang natin, yun din ang tatanggapin nating biyaya sa Panginoon natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Stay, O Mother of our Lord. We sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our love for you in your pain. They saw a great light near the spring, and then it lowered and they saw it part. Then all at once they saw a lady crying there, and she wept all the while she spoke. They saw her tears flowed from her eyes. They flowed in steady streams of light. They flowed in steady streams of light. On this day
We sing you praise for lighting up our way. Yours is the soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po.